Sunod. Ano yung sunod, Ken? Nako, eto na, mga kababayan. Mas lalong kabahan ang mga DDS dito. Tanong ko tanong ko lang mga kababayan, yun bang impeachment na pangalawa, una, anong sabi ni PBBM? Tanong ko mga kababayan, yung impeachment una, anong sabi ni PBBM? Hindi siya manghimasok. Yung impeachment una, sabi ni PBBM, hindi siya mangialam. Trabaho na ng Kongreso at Senado yan. Pero ngayon, may narinig ba kayo kay PBBM na ang impeachment mangingialam siya o hindi? May statement bang nilabas ang palasyo? Wala. Paki-comment mga kababayan. May narinig ba kayo mula kay PBBM na wala akong pakialam dyan sa impeachment, hayaan nyo ang Senado, hayaan nyo ang Kongreso? May narinig ba kayo? Paki-comment. Meron? Wala. Like po tayo mga kababayan. May narinig ba kayo about sa impeachment? Di ba? Wala. Wala. So sa madaling salita, mga kababayan, si Sandro Marcos, merong chismis ngayon chismis ito wag niyong paniwalaan. Pero meron tayong source. Para sa akin, chismis ko to, wag niyong paniwalaan. Pero may source kasi, so may possibility na maniwala kayo. Bakit? Si Sandro Marcos po, mga kababayan, nagtatawag na ng mga congressman na para pumirma sa impeachment ni Sara. Hindi naman sinabi doon na para pirmahan na ma-impeach si Sara. Pero mga kababayan, nangunguna po si Congressman Sandro Marcos ngayon. Mga kababayan. Ito yung aking mga biik na walang puwet. So, nangunguna daw po si Congressman Sandro Marcos. Oo. Nagtawag na ng mga congressman. Mga kababayan. Nagtawag na ng congressman. Nangalap na ng pirma. Tignan nyo mga kababayan. Tignan nyo. Mauuna na naman yan si Sandro pumirma yan. Mauuna na naman yan si Sandro pumirma yan. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Si Sandro Marcos daw di umano, nagtawag na ng kongresista. Inunahan na. Naghanap na ng pirma. Eto hindi, huwag kayo maniwala sa akin chismis. Pero, kapag i-play ito, akala ko binura. Kala ko binura mga kababayan. Kasi nakalagay kasi, this video is private. Wag mong ibura yan. Wag mong ibura yan. Sir Dibang, maraming salamat sa yung super sticker. Thank you so much po. Ayan binura yung video. Binura yung source. Ano yan? Naku, wag ganyan na mapahiya si Kent dito. This video is private. Bakit? If the owner of this video has granted you access, please sign in. Hala! Bakit binura? Sige, hanap tayo ng iba. Hanap tayo ibang source. Eto. Pakinggan nyo mga kababayan. Tila nag-aanda na rin si House Majority Leader Sandro Marcos sa pagsalang ng impeachment case ni VP Sara sa plenaryo. Ayon sa aming source, nagtatawag na ng mga kongresista ang presidential son para mag-head count. Ilalabas na rin umano ang proyekto ng mga mambabatas na nakalista bilang... Kita nyo? Nagtatawag na ng mga kongresista para mag-head count. Mga kababayan. Lalong iinit ang ulo ng mga Duterte at mga DDS dito. Si Sandro nagtatawag na. Naku mga kababayan. BM Vicent, hello po kay TGR 2K. Mega love shoutout po. Ulitin ko
Tila naghahanda na rin si House Majority Leader Sandro Marcos sa pagsalang ng impeachment Ayan. case ni VP Sara sa plenaryo. O, tignan mo si Pinky Web ba to? Pinky Web ba pangalan nito, mga kababayan? Naka-smile siya habang ano eh. Mga kababayan, ako, si Sandro Marcos, nangalap na ng firma. Ala, ayan na, Sara. Sabi ko nga sa'yo, Sara eh. Kung naalala ninyo, si PBBM noon ang sabi, hindi manghihimasok. Pero ngayon, wala kayong narinig. Si Sandro, Sandro, may por pa oh. May por pa, Sandro. So may por pa. May por pa yung sunod. Huwag ka muna mga lapirma dyan. Even me. Kahit naman ako, Ma'am, Ridelia Villalobos, kahit naman ako, kung ako yung anak, kahit sabihin nating sobrang bait ng aking tatay, kahit binaboy mo na, kahit siniraan mo na, binantaan mo na, kung ako anak, hindi kita mapapatawad. Iba ang isip ng anak at puso kaysa sa tatay. Diba? Kahit naman ako, kung ako anak ni BBM, do you think, sabi nga ni First Lady Lisa, bad shot ako dyan. Bad shot ako dyan. Even Lini can't do that. Sabi nga ni First Lady Lisa, kahit si Leni Robredo, hindi kayang gawin ni Leni yan. Katandi mo eh. Kasama mo ng kampanya, kasama mong nanalo, kasama mong nagserbisyo. Sinabihang bangag, sinabihang adik, tas ngingitian mo lang, wala kang gagawin. Even Lady can't do that. Sabi nga ni First Lady. Kahit si Leni, hindi kayang gawin ni Leni yan. Diba? So, ibig sabihin, mga kababayan, kapag dissenting tao, kung ako kay Sara noon, katandim ko si Marcos eh. Tapos sasabihan ng tatay ko na meron tayong presidenting bangag noon, bangag na ngayon, si Bongbong Marcos, ganong bangag noon, bangag ngayon, akyatin ko sa stage yan. Akyatin ko sa stage, patigilin ko yung sasabihin ko sa organizer, stop, patayin mo yung mic. Ganun agad, Kung may delikadesa ka. Biruin mo kung hindi man kayo magkasundo ng tatay mo, nirespeto ka ng katandi mo. Ever since wala kang narinig na minura ka. Ever since wala kang narinig na binaboy ka at binastos ang pamilya mo. Bagkus tinulungan pa ang pamilya mo para mapasok kayo sa national politics. 'Di ba? Kung ako noon, pupunta ako sa stage, organizer, pakipatay ng mic. Tara na, baba. Hindi maganda yan. Insulto sa akin yan. Tapos manghingi ka ng pasensya. Wait lang, pababain mo yung tatay mo, tapos usap kayo, paupuin mo, pababain mo, tapos akyat ka sa stage, hingi ka ng pasensya. Kung ano man ang sinabi ng tatay ko sa kanya yun. Kami po, mga anak niya, in behalf, ako bilang si Sara, hindi ko po matanggap yung kanyang sinasabing ganun. Kasama ko yun si Marcos. Kasama ko yung nangampanya, kasama kong nanalo, kasama kaming vice at president. So kung ano man ang sinabi ng tatay ko sa kanya yun, sa akin hindi. Dapat ganun, yung dissenting tao ganun eh. Kasi bakit? Hindi naman kasi siya kasama sa galit ni Digong. Kasi yung time na sumigaw si Digong na meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon, hindi sila close ni Sara at the time. Alam nyo ba kung kailan lang sila nagka-close? Mga kababayan, alam nyo kung kailan lang sila nagka-close? Nung nagmura na si Sara at binantaan na si PBBM, si Martin at si Lisa. At saka na siya pumunta ng Hong Kong, sumama si Sara. 'Di ba? Yung time na sinabi ni Digong na meron tayo si Bongbong Marcos, bangag noon, bangag ngayon, hindi pa sila close ni Sara nung panahon na yun. Mga kababayan, ako na mismo nagsabi, hindi sila in good terms. Lahat sila magkakapatid. Si Pulong, si Baste, si Sara, si Hanilet. Si Kitty, si Sara, close yan. Si Hanilet, si Pulong, si Baste, si Sara, si Digong, hindi sila in good terms. Nagkaroon lang sila ng good terms nung pumunta na silang Netherlands na nakulong na ang tatay nila.
Kaya 'di ba naalala nyo nung nakulong yung tatay nila, 'di ba sa live ko sabi ko, utang na loob. Nakulong na yung tatay ninyo. Sana naman magkasundo na kayo magkakapatid, ibaba nyo na yung mga pride ninyo. May live ako niyan, mga kababayan. May live ako niyan. Sinabi ko sa inyo, nakulong si Digong March 12, nag-live ako March 13. Sinabi ko yan. Sana naman, sana naman magkasundo na kayo. In behalf sa tatay ninyo. Sana naman itigil nyo na yung mga pride ninyo, babaan nyo na. Nalala nyo mga kababayan, sinabi ko sa live yan. Sabi ko sa live ko yan. Sana naman, ibaba nyo na yung mga pride ninyo. Para sa tatay ninyo, magkasundo na kayo. Nakulong na yung tatay ninyo. Kaya nakita nyo, mga ilang buwang makalipas, biglang nagsabi si Sara na, thank you so much BBM. Kung hindi mo pinakulong ang tatay ko, hindi maging good ang father and daughter relationship namin. Di ba? Sinabi ni Sara yan. Kung hindi daw nakulong ang tatay niya, hindi sila magkaroon ng father and daughter relationship. Hindi sila makapag-usap ng ayos sa loob ng kulungan. Kasi hindi sila magkakasundo. Kaya, ayun, ito na, Sandro Marcos, nanguna na, nagtawag na ng mga kongresista. Tila naghahanda na rin si House Majority Leader Sandro Marcos sa pagsalang ng impeachment case ni VP Sara sa plenaryo. Ayon po sa aming source, nagtatawag na ng mga kongresista ang presidential son para mag-head count. Ilalabas na rin umano ang proyekto ng mga mambabatas na nakalista bilang for later release o FLR. Nakakalat daw ang mga proyekto ito sa mga ahensya tulad ng Department of Agriculture, DepEd at DOH. Posibleng sa May 4 hanggang 11, isalang sa plenaryo ang magiging report ng House Justice Committee tungkol sa impeachment case ng vice. Mag-follow sa aming mga Ayun, narinig nyo ha, mga kababayan. So, klarong-klaro nga naman.